my beloved Boss Mike Severa. Anyway, dito na nga tayo. Eto. Maganda to. Pasok. Twice ako po si Takeru Miyamoto. Alam namin, pinsan kita eh. Ang gwapo. Eto ha. Tama, 51 billion. Sobrang laki. Grabe talaga, Marikoy. Si Takeru Miyamoto. Pasok. Okay, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan ngayon, ito, alam naman po natin na may mga issues ngayon, no? At hanggang ngayon hindi pa rin po matapos-tapos yung issue na yan na itong si PCSO Secretary Mel Robles ay, di ba, medyo ginigisa pa rin hanggang ngayon. At hindi siya secretary, general manager. Pinsan. Sige, tuloy. Po basta-basta sa Senado may mga ibang mga movements din po talaga na gustong ipa-resign si Mel Robles. Mel Robles pala pangalan niya, nakalimutan ko nung nakaraang content, no? So ngayon, ay, Mel Robles! Boss Mel! Mel Robles! Ngayon, ito panoorin lang natin to, no? So meron dito interview si Secretary Mel Robles regarding nga po na ang sabi niya ready po siya mag-resign. Ang sabi niya talaga, sinabi niya talaga yan. So ito panoorin natin to. Ilang politiko na ang nananawagan na magbitiw sa pwesto ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na si Mel Robles. Kabilang dito sina Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers at Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Paliwanag nila na wala na raw ang tiwala ng publiko kay Robles, kaya't nararapat lamang na magkaroon ito ng delikadesa na mag-resign. Sa gitna ito ng mga aligasyon na tila hindi umano makatotohanan ang pagkapanalo ng lotto winners. Kasunod din ito ng viral photo ng PCSO na lumikha ng ingay online at maging sa Senado kung saan makikitang edited ang katawan ng lotto winner. Sagot naman ni Robles, baka hindi alam ng mga naturang politiko ang mga naabot o napagtagumpayan ng PCSO sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Tingnan ko po yung performance namin. It's worth looking at. We reached our target, had a surplus of 4 billion. We were the most improved GOCC sa transparency award ko kami. So tinitingnan ko po, tinitimbang ko yung sinasabi nila sa na-achieve ng PCSO under my watch. And modesty aside, baka ako hindi nila ako alam yung aming mga achievements that we have hit our targets and surpassed them. Handa raw si Robles na magbitiw sa pwesto pero mahalaga din anyang timbangin ang naging pagtatrabaho nito kung naging epektibo ito sa kanyang panunungkulan. Kung titignan ko naman po yung performance ko at sabihin naman ng presidente o ng ano na, masumatingin sa akin, hindi na ako kailangan sabihan eh. Paramdaman lang ako ng kahit na bahati ako, readily ako. Yan ang strength ko eh. I'm ready to resign every day. Pero hindi naman dahil sinabi lang ng congressman or assemblyman. Huwag naman gano'n. Kasi kung sabihan din sila ng constituent nila mag-resign. Kung that matter anybody, sabihan ka mag-resign. Titimbangin mo rin. Okay, yon. So mga kababayan kasi, nagsimula lang naman talaga itong issue na to sa PCSO regarding nga po dito kay Secretary is dahil lang po dun sa edited na picture. So napaliwanag na po yan sa Senate hearing na nung una kasi, di ba, kailangan talaga nilang ipakita for transparency kung sino talaga yung mga nananalo sa loto. Okay. And then, ang nangyari, nung pinicturean nila, tinakpan na nga nila yung muka, yun nga lang, nakilala yung damit. So ngayon, ang ginawa nila sa susunod, tinakpan na yung muka, pati yung damit inedit. So ako, naniniwala ako na medyo sablay yung PCSO doon. Pero ang ibig sabihin ba nun, it's fair enough ba para si Baken, para mag-resign si Mel Robles? Enough ba na reason yon? I don't think so mga kababayan. Kasi unang-una, tingnan po natin yung mga numbers, no? Ipakita mo! Alam nyo kasi mga kababayan, ito yung sinasabi ko, paulit-ulit na lang natin ito sinasabi. Gigil na gigil sila dito kay Mel Robles. Alam nyo yung target na na quota niya. Halimbawa ako presidente o ako yung boss niya na dyan ha. Ito ang quota mo, halimbawa 1,000. Yan ang quota na dapat mong dapat mong ipasok sa gobyerno. Mga boss, nangyari niya mas mataas pa dun sa quota na binigay sa kanya ng gobyerno, yung naipasok niya. Tapos gusto niyo tanggalin? So, una kasi, nung May 2023, ang sabi dito, no, PCSO confident of surpassing target revenue charity funds. Ito sinabi ito si Takeru, walang ginawa ito kundi mag-research na mag-research. Maano to eh. Genius to sa aming magpipinsan. Si Takeru.
Sobrang genius niyan. Kita nyo naman, oh, di ba? Bukod sa gwapo, matalino, nasa kanya ng lahat. Oo, di ba? Ng PCSO nung May 2023. So, ang ibig sabihin nun, kaya nilang lagpasan kung kung ano yung target na binigay sa kanila ng gobyerno. Kasi alam naman po natin na itong PCSO po, hindi lang ito kasi basta-basta loto lang. Hindi lang po ito loto. May kasama po itong charity. May kasamang charity po. At mga kababayan, no, kung bakit masyado akong sensitive sa issue na itong mga kababayan, tulad nga po ng sinabi ko dati, isa po akong kidney patient. Oy, hindi. Hanggang ngayon may sakit ka. Hoy, ano ba? Ako'y nag-aalala na sa'yo. Baka mawalan ako ng pisang isa. Ha? Tayo na lang ang magkamukhang dalawa. Mawawala ka pa. Naloko na. Unawain nyo mga kababayan ha, kasi personal niyang nararanasan eh, di ba? Sabi ko nga, kahit naman ako eh, personal naming naranasan yung paghingi ng tulong dyan sa PCSO. Minsan. Po ako sa kidney. So 20% na lang po gumagana sa kidney ko. So eventually, 'di ba? Pwede akong ma-dialysis or mag-kidney transplant. At isa po sa mga options na pwede kong lapitan is yung PCSO. And then syempre mga kababayan, ito na. Minsan po kasi pumupunta po akong NKTI sa National Kidney Transplant Institute. So doon kasi si yung nepo ko, yung nepologist ko si Dr. Birwar. Oy, doktor! Pinlag ka pa ni Takero ha, talagang bilib na bilib sa'yo, baka naman. Oo, Dok ha. Oo, pagalingin niyo po yung pinsan namin, wala na, mababawasan ng gwapo. Sa aming angkan. Naloko na. Oo, di ba? Yan na nga, tinutulungan ng PCSO, matagal nang tinutulungan ng PCSO yan. Sa kanya mismo nanggaling ha, Jocelyn Herrera. Bakit kasi lahat na lang pinakikialaman na kinaiinggitan pa? Sa US by choice po kung gusto magpa-picture ang mga winner ng loto. O, di ba? Di ba? Sabi dito ni Cagayano, isa sa natulungan ng PCSO yung pamangking ko. Nung namatay siya sa private hospital, kulang ang pera namin sa bill. Niya, malaking tulong ang PCSO kaya ewan ko ba, Idol Rapid Mouth! Sorry. Sorry naman. Nakatulong na malaki ang PCSO. Yan sa mga katulad naming mahirap. Naloko na. Boss, manawagan na tayo. Boss, manager, amo, Panginoon, Mel Robles. Baka naman maging tulay kami para sa mga kababayan namin. I-share nyo to ha. Baka pwede naman ikalat nyo na to para marinig naman nung kinaukulan dyan sa PCSO. Hindi porke pinagtatanggol namin kayo, boss, ganito na ha. Baka isipin ninyo, sinasamantala namin yung pagkakataon. Baka naman pwede nyo na kaming gawing tulay para sa mga kababayan natin na hindi nyo na ho naabot. Magpipresenta na ho kami. Ako na lang. Tamad sila eh. Naloko na. Nandiyan ba si JC? Kadamay ko si JC. Kami ho, ni JC de la Cruz. Tsaka ni Old School Pinoy. Si Old School Pinoy, basher po ni PBBM yun eh. Naloko na. Boss, General Manager, Mel Robles, baka naman. Diba? Baka pwede yung hindi nyo na ho naabot kasi kasama ho yan sa advokasya namin nung mga kasama ko kanina. Abay, nakita ho namin doon yung mga kailan nating mga kababayan, doon pa lang ho sa lugar na yon. Doon ho sa lugar lang na yon, kasama ko ho yung basher. Ewan ko kung basher nyo, si Old School Pinoy, si JC de la Cruz. Siguro naman, pag sa paglilingkod ng bayan, wala naman sigurong basher-basher. Sama ko na rin ho yung kaibigan nating nasa San Francisco, California. Kaya lang, malimit lang mag-live eh. Dapat 3 beses sa isang araw eh. Manager, baka naman, di ba? Kasi baka hindi na makabalik si Duterte. Kawawa naman si JC tsaka si Old School. Sasama ko na ho. Naloko na. Pero mababait po yan. Opo, mababait po yan. Lalong-lalo na si Old School. Boss General Manager,
Mel Robles, boss, nananawagan po kami na baka naman po, gamitin nyo na ho kami. Gusto rin ho naming makatulong kasi ho, sa tuwing kami ho ay gumagawa ng aming outreach sa mga kababayan nating hindi na ho naaabot ng tulong ng gobyerno. Marami ho kaming nakikita na kulang sa kaalaman kung paano sila lalapit sa ating gobyerno. Seryoso na po ha. Ang dami ho namin nakikita tulad kanina si JC De La Cruz ho, naiyak ho yan eh. Oo, nawalan ho ng lakas nung makita yung mga tao doon, yung mga bata doon na puro galis yung mga paa, walang tsinelas, nanggigitata dahil mas uunahin po nila yung kanilang kakainin. At yung iba po doon nagkakasakit, mental, sa isip. Yung iba ho hindi ho nila alam kung paano sila mag-uumpisang magpa-dialysis. 'Di ba? Hindi nila kayang hindi nila alam nyo marami tayong mga kababayan na hindi nila alam kung paano lumapit sa gobyerno. 'Di ba? Gamitin nyo na lang ho yung mga vlogger kaysa nag-aaway-away. Kaysa ho bardagulan sa social media, hindi na ho nagiging magandang alimbawa tong mga vlogger nating mga kapatid eh. Di sana kung 'di ba? Sama si DJ Byron, naku. Pero sana dinggin yung panawagan natin. Anyways, oo. Baka may makapansin, baka may Takero, baka naman manawagan ka rin. Oo, ha? Okay, pasok. So minsan kasi, nakikita ko po kasi yung mga kababayan natin na hikaw sa buhay. Nakikita ko po talaga na ang pinaka-inaasahan lang talaga nilang tulong dahil nga wala naman silang pera para pan-dialysis, unang-una is DSWD and then PCSO. And then kung may PhilHealth sila, tandaan nyo mga kababayan, no? Kung maalala po natin nung nakaraang mga 10 years, pag sinabing kidney patient ka, patay ka na kaagad. Hindi ka mamamatay sa dialysis, mamamatay ka sa gastos. 40,000 pesos po ang kailangan para po mabuhay ka every month kapag ikaw po ay kidney patient. Pero sa ngayon nga po, ang babayaran na lang ata at least mga 15,000 na lang ata, no, or 12,000 na lang. So ang laking tulong po talaga nun. So ngayon, ang punto kasi dito, enough ba talaga na dahilan para mag-resign si Mel Robles sa PCSO dahil lang po dun sa pagkakamali ng picture? Hanggang ngayon nga mga kababayan, wala pa rin sila nakikita, di ba, na pagkakamali. Nag-grandstanding lang talaga doon si Rapi Tulfo. At ini-invite po, di ba, ni Mel Robles na pumunta yung mga senador para makita nila kung paano binobola yung loto. Oo nga, iniimbita rin natin yung mga vlogger nila. Alam nyo ganito, yung iba nating mga kababayan, hindi nila alam kung saan nang pupunta, hindi nila alam kung paano yung proseso, di ba? Kung ang mga sangay ng gobyerno ay yun na lang ang ibigay sa mga vlogger kaysa nag-aaway-away, eto yung aming panuntunan. Di ibalita natin sa ating mga kababayan na, eto yung panuntunan ha. Dapat ito yung gawin ninyo. Gawin nyo to. Unang step, pangalawang step, pangatlong step. Ano mga requirements? Yan ang gagawin nyo. Dadalhin nyo doon para makahingi kayo ng tulong sa gobyerno. Diba? Ganun din sa iba pa. Sa OWA, diba? Madalas tayo may problema sa mga OFW nating mga kababayan. Ano ba yung mga problema? Ano ba yung mga dapat na i-provide? Yun ang iaano natin kasi marami tayong mga kababayan hindi nila alam yung proseso. Kahit na anong ginagawang advertisement ng mga sangay ng gobyerno natin, hindi nila maintindihan. 'Di ba? Pero siguro kung gagamitin ng mga vloggers, mas mapapalawak pa natin yung kaalaman, 'di ba? Kaalaman ng marami nating kababayan na ganito pala ang proseso ng mga sangay ng gobyerno. Kasi kahit kaming mga vlogger, hindi rin namin alam kung ano yung kanilang mga proseso. So kailangan naming makipag-ugnayan pa sa kanila kung pahihintulutan tayo para makuha lahat yung mga impormasyon na pwede naming dalhin sa mga platform channel namin at ma-deliver sa marami nating mga kababayan na makakapanood nito. Diba? Yun, try nyo din Malasakit Center if need nyo. Gamitin nyo yung para sa Pilipino yun, di ba? Yun pa, isa pa yan. Kung yung Malasakit Center, sino ba, ano yan? Pasimuno dyan, si Bongo,
Senator Bongo, opo, baka naman, di ba? Imbitahin nyo kami o pwede nyo kaming puntahan. Puntahan. Kami na lang pupunta. Wag naman. Masyado tayong pa-importante ka, Mike Cervera. Naloko na. Tatakot ako kasi Duterte Group. Di ba? Yun nga, oo, may point, tama po, di ba? Tama po. Oo, may online. Tarantaro, may online kaya lang may yung iba nating mga kababayan wala nga cellphone. Wala nga kuryente, boss eh. Paano yung mga ganun? 'Di ba? Yung mga walang-wala, yung mga ganun, yung mga meron, hayaan na natin, 'di ba? Di kung ano pa yung maitutulong natin na mga ipapaliwanag sa kanila, di gawin natin. Pero paano nga yung mga nakita namin, tulad ni ni nanay, lola, 82 years old, walang cellphone, walang electric fan, 'di ba? Paano yung mga yon? Paanong kaalaman? Paano natin isisiksik, 'di ba? 'Di ba? Sangay ni Boss Mike Cervera Vlog, okay din. Pop. Saka Malasakit Center ni Boss. Uy! Pag sinungitan kayo sa Malasakit Center, sabihin nyo kami. Ire-report natin. Ayun na nga JC De La Cruz, oo nga, Malasakit Center. Paano nga yung mga kababayan natin hindi nila alam? Kulang sila sa kaalaman, di ba? Di ba? Pero hanggang ngayon, wala pa rin pumupunta. So, ibig sabihin, hindi katotohanan ng hinahanap nila, na grandstanding lang sila. And regarding nga po dito, sa sinasabi nga po, kasi isa po ito, bukod sa charity, yung pinaka-target po kasi ng PCSO, nakuha po nila last year. Hindi lang basta-basta nakuha nila yung target, ang laki po ng tinaas ng target nila. So, una kasi, ito. Yan na, ito sa mismong report nila. Ayan so, na. Ito teka lang. Teka lang. Ganyan tayo. Teka lang. Teka lang. Pasok. Tayo mag-vlog, laging may ebidensya, di ba? So, ito yung nakalagay dito, 2023 to gross revenue sales, actual accomplishment. So, ang target lang po talaga ng PCSO ay 53 billion. Ayan ang target daw ay 53 billion. Mga kababayan 53 billion. Papasok. Pesos. So ito po yung mapupunta sa kaban ng bayan. Yan. 'Di ba? Makakatulong po ito sa mga proyekto ng gobyerno. 53 billion. Pero sa 53 billion po na yan, ang nakuha po ng PCSO, 61 billion po. Ayan ang linaw 61 billion pesos. Ang laki nun nadagdag. Kita nyo, laki nun nadagdag. Dahil yan sa pagtatrabaho ng PCSO. 'Di ba? Bakit yung inaano si 'Di ba? Si Mel Robles. Sip-sip tayo konti kay Mel Robles. Para pagbigyan yung natin, yung mga hinihingi nating panawagan, Naloko na. Sige, Takero. Tuloy. So ang laki ng tinaas. Ay, Boss Mike, alam mo ba to? Si Boss Mike, Hindi ko nga alam, kaya nga tilapit ko na Hiniram ko na nga yung video mo Na-mention pa talaga ako. Hindi ko nga alam, aminado ko, hindi ko alam. Sige, tuloy. Shoutout sa Boss Mike. And then, meron pa dito. Net income after tax, di ba? Meron pa dito. So, ang target nila is 281 million lang yung target. Pero ang nakuha nila, 5 billion. So, ang laki. So, ito yung sinasabi kanina ni Secretary Mel Robles na, di ba, kung titingnan lang ninyo yung pagkakamali na yon sa pag-edit ng picture na justifiable naman at nasagot naman, bakit hindi ninyo tingnan, di ba? Bakit hindi na lang tingnan yung accomplishment? At isa po ito sa accomplishment po ng PCSO. Di ba?
Marami na tayong ano diyan yung mga pinaliwanag tungkol sa mga naka-edit daw, 'di ba? Marami na 'yun Oo. Unawa na ng taong bayan 'yun. Bukod sa tumutulong, yung pinakakinikita po ng PCSO ngayon, lagpas pa sa target. 'Di ba? Ayan, no, ang laki oh. Meron pa yan dito Ayan. So ito, medyo hindi ko lang na naintindihan kasi hindi ko inaral. Pero yan. Pero at least nakuha natin na is it fair ba talaga? Well, kasi mga kababayan, kung ang magiging reason lang talaga para mawala si Mel Robles is yung grandstanding ni Raffy Tulfo sa Congress, napaka-BS naman nun. Oo nga. Sobrang BS. 'Di ba? Babaw, 'di ba? Sige, tuloy mo. At least ito pinapakita ni Takero, data yan mga boss, data yan. So yan mga kababayan, maiksing content lang 'to, nadaanan ko lang tong PCSO kasi malapit sa puso ko talaga 'to, itong mga PhilHealth, itong SWD, tsaka itong PCSO na nakita ko po talaga na tumutulong po sa mga kapwa patient ko na katulad ko na may sakit sa kidney. So kaya nga mga kababayan, binabanggit ko na nga po, 'di ba, sa ngayon nasa Iloilo ako ngayon kasi medyo okay pa ako Normal na normal pa yung buhay ko Pero once nga po na nag-start na akong mag-dialysis or mag-kidney transplant, mukhang magpo-for good na po ako sa Manila. So palagi kami magiinuman ni Boss Mike kahit na may sakit na ako sa kidney. Kahit na kidney failure na ako. Ay! Abay, malupit. Wow. Tinamay pa ako? Naloko na. So alam nyo na, magpisan talaga kami, Alam nyo na. Mike Cervera po, lagi nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike